sa dekolonialisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Para sa pangbungad na panalangin, inaanyayahan ko si Ginoong Rene Isa Palaran. Susundan ito ng pambansang awit na pangungunahan ni Ginang Ernest Pega. Kasunod naman ito ang mga panunumpa na pangungunahan ng mga miyembro ng organisasyon ng Tinig ng Kristiyanong Pilipino. Ipigit po natin ang ating mga mata at ang ating mga ulo. Tayo ay manatiling manalangin. Makabayan ng Diyos ang iman na sa langit, kaya bubuli at magpapasalamat sa araw nito. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, muna sa iyong buhay na ibigay para po sa amin. At iyong Panginoon ay pinaglagang muli ng malakasan at iningatan mo sa mga programa. Panginoon, kami ay nagpapasalamat ng Diyos sapagkat mayroong araw kung saan ay inaalaala namin ang pagkakataon ng bigat at higit ang bigat ng Pilipinas. Salamat Panginoon sa biyaya ng bigat sapagkat dahil dito ang nagkaroon ng pagkakaunawaan at dahil dito Panginoon sa bigat na ikaw ang nagkakulihan. Panginoon, nanarin namin sa iyo ang buong programa, ikaw ang magagawin ingatan mo ang bawat isa, ang bayan, pagkakaroon ng tanungan, maging maayos Panginoon ang internet connection at maging ang pagsasalar at pagsasawa ng lahat ng mga bahagi sa programa ito ay iyong gagawin. Ngunit Panginoon, nakakapigan ng mga programa ng mga itaas at sa lahat ng mga taas ng tapos mo na niwagin ito ang mga kapulihan. Pinadalain mo namin ang lahat ng Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko payo ng aking mga magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal at ng buong katapatan. Ihalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap at sa bansang Pilipinas. Panunumpa sa Biblia. Ako ay nangangako ng katapatan sa Biblia na siyang banal na salita ng Panginoon. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Panunumpa sa bandilang Kristiyano. Ako'y nangangako magtatapat sa bandilang Kristiyano at sa tagapagligtas na ang kaharian ay sinasagisag nito. Isang tagapagligtas, pinako na buhay at muling nagbabalik, na may pangako, buhay at kalayaan sa lahat ng nananampalataya. Ang mission at vision ng Batangas Christian School ay sanayin at ihanda ang mga kabataan na may takot sa Diyos, malakas na pangangatawan, matatag na damdamin at may alertong isipan. Sa pamamagitan ng mabuting katotohanan sa Biblia, mataas na pamantayang pang-akademiko at pagsasagawa ng buhay na nakasentro kay Kristo, at makahubog ng mga mamamayang may mabuting pag-iisip na nakamit ang kanilang buong mga potensyal na pang-akademiko at mamuhay na matagumpay at naaayon sa Panginoon.
Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ng kinasihan ng Diyos ay mapakikinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Maraming salamat sa ating mga guro at mag-aaral. At dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Ito ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating tagapagsalita ay isa sa mga guro at chaplain ng Batangas Christian School. Siya ay nagtapos sa Asia Baptist College ng kursong Bachelor of Arts in Theology. Mga mahal naming mag-aaral at mga magulang, ipinapakilala ko sa inyo, Pastor Normel Litrero. Magandang araw po sa ating lahat. Ang aming pong pagbati mula po sa Batangas Christian School sa ating pong pagdiriwang ng Buwan ng Wika. So tayo po ay magsisimula ng mag-aral po ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay may Bible, ay ating bubuksan sa ikalawang Timoteo, talatang 15 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, talatang 3, Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 17. Ang sabi po dito, mula sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama at sa maling katuruan at sa pagtutuwid, sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po ay salamat sa mga talata na aming pong binasa at pag-aaralan sa araw pong ito. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan. Ang dalangin po namin na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Kayo po ang siyang maitaas, maluwalhati. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Patawad po sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, kasalanan po, laban po sa inyo. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan o pagbubulay-bulayan sa araw pong ito ay may pamagat na ang layunin ng salita po ng Diyos. So meron pong salita na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa po sa atin at ito po ay ang Biblia. Na kung saan ay, ang sabi nga po dito ay sa talatang 16 na ganito po ang sinasabi na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan at pagtutuwid sa likong gawain. Ito po ay sinasabi ng Bible o ng Biblia na itong salita ng Diyos ay nagmula sa Diyos. Ang sabi po ay kinasihan. May dahilan po at kung bakit ito ay ipinadala ng Panginoon sa atin. Bakit meron tayong salita? Ang isang dahilan po ay upang ang Diyos ay makipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi natin naririnig o na yung boses ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay malalaman natin yung kanyang nais ipahatid o nais ihatid na mensahe sa atin. Kaya tingnan po natin ang 4 na bagay, ano ba talaga yung layunin ng Diyos, kung bakit niya ipinadala ang kanyang mga salita. Unang bagay po ay upang ipahayag ang persona ng Diyos o upang ipakilala kung sino ang Diyos. Alam ko po, bawat isa sa atin naniniwala at nakilala natin ang Diyos. May pagkaunawa kung sino ang Diyos.
Ngunit ayon po sa Bible, ipinakita niya kung sino ba talaga yung Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, mula pa doon sa talata sa Genesis ay binanggit na kung sino po ang Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na manlilikha. So yun po yung layunin kung bakit tayo ay merong salita po ng Diyos. Kung ating pong babasahin mula sa simula, ay makikita natin na inilagay po ng Diyos kung paano tayo nilikha, kung ano po yung nangyayari sa panahon natin, at kung ano yung mangyayari sa mga susunod pang panahon. So ang Biblia po ay kumpleto na ang nilalaman. So dito po ay pinahahayag kung sino ang Diyos. Kaya nawa po sa umagang ito ay ipakita natin yung pag-ibig natin sa salita po ng Diyos. Pahalagahan natin ang salita po ng Diyos sapagkat ito po ay naglalaman ng mga storya ng patungkol sa Diyos. Ikalawang bagay po na makikita natin ay layunin ng salita ng Diyos kung bakit ba siya ipinadala sa atin ay upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Malalaman po natin na ipinakikita na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang kayang gumawa ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Sabi ko nga po kanina ay doon sa paglikha, malalaman natin na walang po pwedeng tumulad, gumaya sa ginawa ng Diyos. Kung paano niya nilikha ang sanlibutan, yung mga bagay na kailangan natin, kung paano niya nilikha ang tao, yun po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang lamang po yon, kundi yung mga bagay na ginawa ng Diyos doon sa mga naunang mga tao sa Biblia, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ni David, o nung mga mananampalataya sa bagong tipan, ay makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. At ang isa nga pong kapangyarihan dito ay nung sinugo ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus at upang mabuhay dito sa mundo natin. So doon po nagpapahayag na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi lang po upang ipahayag ang persona ng Diyos, upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo po ay upang ipahayag ang pangako ng Diyos. Marami po tayong pangako ng Diyos na mababasa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, may mga tao na nangangako sa atin, pero hindi po natin pwedeng pagkatiwalaan. Hindi natin pwedeng panghawakan. Ngunit ang mga pangako na sinasabi ng Bible, kailanman ay hindi po pwedeng magbago, hindi po pwedeng hindi natin pagkatiwalaan. Sapagkat ang lahat ng pangako ito ay nanggaling mula po sa bibig ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ito po ay pangako ng Diyos. Kung ipinangako sa iyo ng Diyos na kung ikaw'y sasampalataya sa Kanya, ikaw'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ito po ay mangyayari sa atin. Yun po ay pangako ng Diyos. Hindi lang po pangako ng Diyos, panghuli po, upang ipahayag ang plano ng Diyos. Bago po man tayo isilang sa mundong ito, nakaplano na po ang lahat ng mangyayari sa ating buhay. Kung kailan ka maliligtas, kung kailan ka mamamatay, yun po ay naaraw na sa plano ng Panginoon. Alam na niya kung ano yung mangyayari. Nung sinugo niya yung kanyang anak na si Jesus, alam niya na, yun ay ayon sa plano niya, na siya'y mamamatay doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At alam din ng Panginoon kung kailan muli siyang magbabalik dito po sa sanlibutan. Kaya nga po sa ating pagtatapos, salamat sa Diyos at tayo'y pinagkatiwalaan ng Biblia. Biblia na kung saan ay sa sarili nating kaalaman ay hindi naman natin kayang unawain. Salamat sa Diyos, binigyan tayo ng pangunawa ng Diyos na kayang magbasa, kayang unawain ang nilalaman ng salita po ng Diyos. Kaya nga po, ang aking pong hamon sa umagang ito o sa araw pong ito, ang mundo natin ay pabago-bago. Pero alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon ay kailanman ay hindi nagbabago. Ang mensahe ng kaligtasan ay hindi nagbabago. Ang paraan ng kaligtasan ay hindi nagbabago. Ang mensahe ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga po, salamat at meron tayong pwedeng panghawakan na salita. Ito po ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Magandang umaga po o magandang araw. Maraming salamat po sa ating lahat.
Maraming salamat po, Pastor Norman, sa inyong napakagandang mensahe. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At ngayon naman ay inaanyayahan ko ang gurong tagapayo ng Filipino Club o Tinig ng Kristiyanong Pilipino na si Binibining Abigail de Rojas. Sa ating kagalang-galang na Pangulo ng Paaralan, Reverend Ephraim S. Camacho, at sa butihing punong guro, Ginang Joel Camacho, Academic Coordinator, Binibining Cindy D.C. Ocampo, Coordinator ng bawat departamento at sangay, Mercy Joy Bargamento, Binibining Roma Joy Cordero, Binibining Feby Marquez, Ginang Carmela Letrero, Binibining Jenica Camille de Torres, mga kapwa ko guro, pastor, magulang, mga mag-aaral, at mga panauhin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang Filipino na may tema Filipino at mga wikang katutubo sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ang selebrasyon na ito ay may tuturing natin kakaiba at hindi katulad ng mga selebrasyon sa nakalipas na taon. Ngunit kakaiba man ito, dapat pa rin natin ituring na ito'y espesyal. Dahil ang pagdiriwang na ito ay muling nagpapaalala sa bawat Pilipino na meron tayong sariling atin, ang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino, medyum ng komunikasyon, susi ng puso at diwa, kaluluwa at salamin ng ating bansa, at higit sa lahat ay instrumento sa pagunlad. Kaya't halina, gawin ang dekolonisasyon, alisin ang kolonyalismong pag-iisip, dahil sabi nga ng ating ama ng pambansang wikang Filipino, walang bansang hindi umunlad na hindi gumamit ng sariling wika. Dahil wika ang nagpapanatili, nagpapayabong, at higit sa lahat ay nagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng mga tao. Kaya patuloy nating tangkilikin, payabungin ang sariling atin. Dahil tunay na walang magmamalasakit sa ating sariling wika, kundi tayong mga Pilipino. Muli, pagbati at pagpupugay sa mga gurong tagapayo, magulang, mag-aaral na nakiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon. Tunay na hindi naging hadlang ang pandemyang meron tayo upang hindi maging matagumpay ang selebrasyon na ito. Dahil mas higit na dakila ang Diyos kaysa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibining Abigail de Rojas, sa iyong napakagandang mensahe. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating namang anyayahan ang coordinator ng Departamento ng Elementarya na si Ginang Mercy V. Joy Bargamento upang tuluyang buksan ang pagtatanghal para sa buwan ng wika. Magandang araw mga minamahal namin mga mag-aaral, magulang, kaibigan at mga guro. Una ay nagpapasalamat kami sa muli ninyong pagtitiwala sa ating sintang paaralan. Tunay na hindi sapat ang silitang salamat para maiparating namin kung gaano kami kasaya sa inyong walang sawang suporta. Muli ay taos-puso kaming nagpapasalamat. Halika at samahan niyo kaming panoorin ang mga natatanging pagtatanghal mula sa mga mag-aaral, guro at magulang mula sa baitang 1 hanggang 12. Sulong na! Tayo na! Makiisa!
pumukol sa pipit sa sangan ng isang kahoy. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. May pumukol sa pipit sa sangan ng isang kahoy. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sininangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa.
ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sininangan, hangad ko'y lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang Pilipino, wikang Malaya. Pilipinas, ang bayan nating sinilangan. Wikang Pilipino, ating napakinggan. Hanggat ito'y namutawit, natutunan, nasambit sa loobit, nararamdaman. Subalit, sa paglipas nitong mga araw, mga dayuhang wika ay biglang lumitaw, pilit pinayakap at nangibabaw. Pag sa sariling wika ay bumitaw. Ako, ikaw, tayo'y may sariling wika na sa ating mga katutubo nagmula. Patunayang kayang sumabay ng bansa, ipagmalaki wika sa ating pamana. Pilipino, wika natin ay pagyamanin. Kolonyalismo ang pag-iisip ay alisin. Dekolonisasyon sa wika ay yakapin. Wikang Pilipino, wikang Malaya, damhin. Ako ay isang Pilipinong manlalakbay at sa aking paglalakbay, aking napagtanto, iba't iba ang problema ng bawat Pilipino. Kabataan man o katandaan, sa aking paglalakbay, natanawan ko isang Pilipino na sa isang tabi, hindi mapakali, napupuno ng pighati. Mga luhang nakatimo sa mga matang nanalabo, makipag-usap ay hindi magawa dahil andun ang pangamba na sa bawat maling punto ng salita ay mapuno na naman ang pangungutya. Tila para bang nakatali sa laso ng pagkakamali, tila parang nakakulong sa selda na tanging dilim lang ang nakikita. Isa pa, pagyakap sa kultura ng ibang kapwa Pilipino ay hindi rin magawa, pero pag-idolong taga-ibang bansa, damit man o wika yan sa puso at isipan, sagrado at kandado yan, wikang saligan ng bawat kultura. Sa ngayon, walang pag-asa, pero aking naunawaan, tayo pala ang nagkukulong at nagkakandado dito sa ating isipan, kapwa ko Pilipino. Kailan natin kakamti ng tunay na kalayaan? Kalayaan sa mga maling gawi ng lipunan, kalayaan sa mga mapanghusgang isipan. Isa lang yan sa problema kinakaharap ng ating mundo. Isa lang yan sa problema kinakaharap ng bawat Pilipino, mga panghusgang tao. Pero ito ay simbolo na dito sa mundo ay puno lamang ng gulo. Bakit hindi tumingin kay Kristo na kahit mali ang iyong punto, na kahit mali ang gawi ng mundo, tunay na kalayaan pwede nating matamo? At tayo ay magbabago, kumapit kay Kristo. Problema ng isipan, mapapalitan ng kaginhawaan. Problema ng mundo, kapayapaan ang hatid sa'yo. Problema at katalungan, kay Kristo may kasagutan. Pagkat dakila siya, kanino man. Problema o mga alinlangan, kadahilaan ang sa atin ay nagliligtas. Kadahilaan sa ating tuwid o balikong
kapangyarihan. Dakila siya at makapangyarihan. Kapangyarihang walang kapantay. Kapangyarihang sa atin ay tunay na gagabay. Dakila ang Diyos kaysa sa atin. Tanging wika lamang ni Kristo ang siyang makakapagbuklod sa ating mga Pilipino. Wika ni Kristo para sa mga Pilipino. Kamusta mga bata? Ako si Alexis Infante. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang kwentong Eskwelahang Pinoy. Handa na ba kayo? Sige! Noong unang panahon, may isang batang matalino na ang pangalan ay Sergio. Nag-aawal siya sa eskwelahan na Chino para matuto ng wikang Chino. Sinabi ng nanay at tatay niya, "Anak, maganda kung marunong kang magsalita sa Chino kasi maraming mga Chino sa lahat ng panig ng mundo." Alam ni Sergio na totoo ang sinabi ng mga magulang niya, pero sa isip niya, mas gusto niyang mag-awal ng wikang Pilipino. Pero nalulungkot siya kasi walang mga eskwelahan para matuto ng wikang Pilipino. Pinag-awal ng nanay at tatay si Sergio sa ibang eskwelahan. Hapones naman ang eskwelahan. Kahit hindi Pilipino ang pinag-aawalan ni Sergio, masaya pa rin siya kasi marami siyang nagiging kaibigan sa mga kaklase niya. Mas marami kaysa mga kaklaseng Chino at saka maraming ibang tao roon, mga puti, itim, Meksikano at Asyano. Pero hindi talaga masaya si Sergio kasi talagang gusto niya mag-awal sa eskwelahang Pilipino. Kinausap ni Sergio ang nanay at tatay niya, "Mami, Daddy, bakit wala akong oportunidad para makapag-awal ng kulturang Pilipino sa eskwela?" Alam ko mag-uusap tayo rito sa bahay sa wikang Pilipino, pero wala akong alam tungkol sa kasaysayan at kultura natin. Nang gabing iyon, nag-usap ang nanay at tatay ni Sergio. Nang sumunod na araw, may nakita si Sergio na isang papel sa ibabaw ng mesa niya. May mensaheng nakasulat doon. "Anak, alam namin na importante ang bayang Pilipino
para sa'yo. Kaya binili namin ang lupang malapit sa bahay natin para patayuan ng eskwelahang Pilipino. Nagmamahal, Mami at Daddy. Umalik si Sergio sa kama niya, ipinikit ang kaniyang mga mata at natulog siya sa kamalayang napakalaki ng pag-ibig ng magulang niya para sa kanya. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Salamat panonood! Paalam! May bumuo sa pipit sa sanga ng isang kahon. Panahagip ng bago ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, nilalagayabang ng iba. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong umigas. Habang kay lupin, ang puso mo nilalawag. Pag umalaw ang buhay ko, may isang pipit na iyak. Dahil sa sakit, ilalagayabang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong umigas. Habang kay lupin, ang puso mo'y dinadabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iyak. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iyak. Kahit puro, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, pundong patola, bubot kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng lima. Sa paligid-ligid ay puno ng lima. Juan 1, versikulo 1 hanggang 4. Nang pasimula siya ang berbo ay sumasa Diyos, at berbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan niya, at aliman sa lahat ng ginagawa ay hindi ginagawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Magandang araw po. Ako po si Aizen M. Cueto mula sa Unang Baitang. Narito po ang ilang talata mula sa Biblia. Genesis Kapitulo 10, versikulo 5. Sa mga ito nangabahagi ang mangpulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain. Ang bawat isa'y ayon sa kanilang wika, ayon sa kanilang angkan, sa kanilang bansa. Gawa, Kapitulo 10, versikulo 46.
sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro. Sefanaya, Kapitulo 3, versikulo 9. Sapagkat akin niyang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Pagkakaisa, ilang beses na nating napatunayan. Pagkakaisa ng sambayanan, mga bagay na tayo ay nagkaisa. Buong mundo tayo ay tiningala. Sa sakuna tayo ay nagbabayanihan, mga baha, lindol na dulot ng kalikasan. Pandemyang ating kinakaharap, ito ay ating nakakayanan. Pagkakaisa muli nating patunayan, pandemyang nararanasan ating labanan. Disiplina at pananalig sa puong may kapal ay ating panlaban. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo'y pumulito. Pag-ibig sa kapwa-tao sa daigdig dapat itulong. Ang bawat puso ay marunong magmahal. Kapayapa, kasiyahan, tiyak na makakapal. Lahat tayo'y patay sa biyaya ng may kapal. Lahat sana'y akbay-akbay, hanggang tumulong kaniliman. Bawat tao ay marunong magmahal. Ano mang kulay, salita, tiyak na makikisa. Te amo, I love you. Watashi wa anato ay shimasu. Ichi ni 君が怖い
ganap. Tuwing Agosto'y sabay-sabay mo iiyak. Grupong nilikang sa Pinas nakakaisa. Nagyayaman halalo, uwikan nila. Ilocano, Bisaya, maging ang Tausog. Uwikang Ginto, Pilipinas ay busog. Chabacano, Cebuano, Ilonggot, rami pa. Pagsaluhat, haling, bigay, dakilang nilikha. Iba-iba silitaman ang banggit. Sa puso, kaluluwa, iisa lang ng gamit. Buong pagmamahal. Ito, ang bugdyagi, kalamanan, buhay, kuko, lahi. Maraming panahon na ang lumipas. Panahon ng Hapon, Panahon ng Amerikano, panahon ng Espanyol. At ngayon, ito na ang ating panahon. Panahon na kung saan mga tao'y kay raming inaasam. Tila ba halos lahat ay gustong matikman, gustong makamtan. Puri at dangal minsan pa'y isinasangkalan, kapalit ng kaunting salapi, pati kaya'y kasikatan. Panahon na puno ng reklamo. Puna dito, puna doon, karamihan, ganyan na ngayon. Bawat kibot, bawat galaw, asahan mong may komento. Mga mata'y matamang sumisisid sa bawat anggulo. Mapapaisip ka na lamang, sila ba ay mga perpekto? Panahong mapangusga kapag di sumubay sa uso, tiyak pagtatawanan ka. Panahong kailangan mong uminom ng milk tea para masabing in ka. Panahong ginawang iba kung paano maging dalagang Pilipina. Ilabas ang dila, sabay kindat, magpabebe sa harap ng kamera. Kasula-sulasok na makita bagong imahe ng pagiging dalagang Pilipina. Panahon na kung saan paiklian ng kasuotan, magsaya ng mahaba, ikay pagtitinginan. Panahon na hindi kain kung wala kang kasintahan. Panahon na lalaki na ang nililigawan. Ilan lamang iyan sa mga naturang panahon sa kasalukuyan. Ika-21 siglo, patuloy ang pagbabagong nakababahala sa mga Kristiyano, pasaway at matigas ang ulo. Hindi maaakila na ito'y bunga lahat ng mga kasalanan. Subalit panahon may patuloy na magbago si Kristo. Si Kristo'y hindi magbabago. Kailangan mo lamang siyang panampalatayahan at magsisi sa iyong mga kasalanan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid na nakikinig ng akda namin ito, sinisigurado namin sa iyo. Panahon natin ay angkinin ng dyablo, pero kung kikilalanin mo si Kristo, walang masamang epekto sa iyo. Ang panahon natin babago. Bayan kong silangan
lagi ang kalayaan. Sigat pasayang lupoy nagkita, siya ay nagpangarap sa ating bansa. Ang biro magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa mababong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong silangan, angat ko'y lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Tayo ay nakatira sa napakagandang mundo. Tignan mo ang mga nakakamanghang bagay sa iyong paligid. Magbalik tayo sa umpisa at alamin ang sinasabi ng mga. Sa simula ay nalikha ng Diyos ang langit at lupa, dilim na bumabalot sa mundo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Iyon ang unang araw ng paglikha. Gumawa ang Diyos ng kalawakang paghahati sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Langit ang tawag niya sa kalawakan. Iyon ay ikalawang araw ng paglikha. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong at ng langit, upang lumitaw ang lupa. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman sa nagsasama-samang tubig. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uring tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumungo. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw at gabi. Gumawa siya ng paraan para sa umaga, at araw naman para sa umaga, buwan at bituin para sa gabi. At iyon ang ikaapat na araw ng paglikha. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. Nilikha ng Diyos ang mga hayop na nabubuhay sa ilalim ng tubig at mga hayop na nasa impapawid. Ito ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, may ilap, malalaki, at maliliit. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon lilikhain natin ang tao sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Ito ang huling araw ng paglikha. Kung gandang pag-uusapan ay kita ang piliin. Sa likod man o sa liyan, naroon sa sarili masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kumikiit. Hindi kina ay karinig sa paghirap. Leron sinta, puno ng papaya, lahat ay gusto, sisina ng sila, pagdating sa duloy, nabali ang saka.
sa inyong lahat. Ako po si Sian Denise mula sa Grade 2 John ng Batangas Christian School. Ang pamagat ng aking tula ay Batang Munti, Batang Munti. Kahit ako'y isang batang munti, pangarap ko'y sari-sari, pagalang at wastong gawi. Ginagawa ko palagi, sarili ay paunlarin, makling kilos ay baguhin, pag-aaral ay pagbutihin, tiyak tagumpay ay kakamtin. Maraming salamat po. Mula sa magiting na tarangan, bunga ay Pilipinas kong mahal. Sa dugo ng mga mahalikang bayani, buhay ang alay para sa dakilang lahi. Bilang tanda ng ating pagkakaisa, mithi dalangin sa isang wika. Susi ng malawakang pagkakaunawa, Pilipino sa isip, gawa't salita. Ipagdiwang natin ang wikang sarili, pagbuklurin natin ang ating lahi, ang diwa ng pagkakaisa, mithi ng bansang malaya, isulong natin ang Pilipino, ang wikang pambansa. Bilang tanda ng ating pagkakaisa, mithi dalangin sa isang wika. Susi ng malawakang pagkakaunawa, Pilipino sa isip, gawa't salita. Ipagdiwang natin ang wikang sarili, pagbuklurin natin ang ating lahi, ang diwa ng pagkakaisa, mithi ng bansang malaya, isulong natin ang Pilipino, ang wikang pambansa. Ipagdiwang natin ang wikang sarili, pagbuklurin natin ang ating lahi, ang diwa ng pagkakaisa, mithi ng bansang malaya, isulong natin ang Pilipino. Ipagdiwang natin ang wikang sarili, pagbuklurin natin ang ating lahi, ang diwa ng pagkakaisa, mithi ng bansang malaya, isulong natin ang Pilipino, ang wikang pambansa.
sa wika. May sariling wika ang ibon at isda. Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal ting bansa. Wika rin ang buklod ng puso at diwa ng mga tao sa Luzon, Mindanao, Bisaya. Wikang Pilipino, pag ating ginamit, mangagkakaisa ang puso at isip. Hangaring umunlad, ating makakamit sa mga dayuhay, hindi palulupig. Mapagpalang araw sa ating lahat. Muli ako'y nasa inyong harapan upang magtanghal ng isang tula. Kaya't hayaan niyong hingin ko ang inyong atensyon at kaunting oras. Magiging ang inyong pandinig at hayaang bukas ang isipan sapagkat ang aking tula ay magsisimula na. Sa pagdaan ng panahon, sa dami na ng mga nanakop noon tunay na naimpluwensyahan na ng mga banyaga ang sarili nating wika at kahit ngayon o sa panahon ngayon, mapabata o matanda, ay nagkaka-interes na pag-aralan ang wikang banyaga walang pinipiling edad. Yun bang, annyeonghaseyo, bonjour, sawadee ka. Ngunit bago tayo tuluyang lumayo, bakit hindi natin kilalanin at pag-aralan ang sariling atin, ang wikang katutubo? Bisaya, Ilocano, Bicolano, Hiligaynon, ilan lamang sa mga wikang katutubo dito sa ating bansa. Naimbag ka kita, nagaon sa kadiri, kumaon na ka. Hindi ba't napakagandang pakinggan, napakasarap pakinggan sa tenga ang mga wikang katutubo, nakakatuwa, nakakahalina, napakaganda, napakarikit, ngunit sabi nga ng iba, kahit na anong rikit, laging may pangmutya. Laging may kakambal na pangmutya, nagkamali lamang ng diin o ng lambot sa isang salita, agad may pagtatampunan ng tuwa. At hindi nyo ba napapansin, na isa sa serye, teleserye o pelikula, kalimitang ganap nila mga kasambahay o yaya sa isang grupo. Laging may katawa-tawa at kalimitan, bisdak siya. Yun bang galing sa parteng Bisaya? Nakakalungkot na ang wikang katutubo na nooy pinahalagahan at pinotektahan ng mga ninuno, ngayon ginagawa na lamang katuwaan ang kanilang salita, ang kanilang pananalita. Nakakalungkot na ang mga banyaga ay manghang-mangha, ang mga banyaga na gawang tanggapin ang wikang katutubo, ang wikang nanggaling sa Pilipinas. Ngunit tayong mga kapwa Pilipino, hindi natin maipagmalaki, tila inilulubog pa ito sa hiya. Isang perlas sa ilalim ng karagatan, isang ginto sa ilalim ng lupa, isang kayamanan ang nakakaligtaan, nakakalimutan. Bakit hindi natin gawin na imbis na ipagsawalang bahala, bakit hindi natin ituro? Bakit hindi natin bigyan ng sapat na kaalaman ang mga mas nakakabata? Bakit hindi natin pag-aralan ang sarili nating wika? Bakit hindi natin gawing ipagmalaki ang wikang nanggaling sa ating bansa? Nawa ay nagising ka. Nawa nakita mo, nawa naintindihan mo ang nais na iparating na mensahe ng aking tula. At dito na nga, tuloy ang nagtatapos ang aking lathala. Daghang salamat sa imong tanan.
ay natayo muli ang karangalan mo. O ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan, ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailanpaman. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kaliyaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo manggi ang kulay mo, dugo't pawis sinalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo, inang bayan. Dakilang bayan, kapayapaan, iyo'y muli nang makamtan. Tulad nung araw bago inagaw, ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan, nang pahiran ko
Maraming salamat, Binibining Angelica. Sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral na hanggang ngayon ay kasama namin at kabalikat dito sa Batangas Christian School. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon, sapagkat ang araw na ito ay isang patotoo sa ating lahat kung gaano siya kadakila at kabuti sa buhay ng bawat isa. Maraming pagsubok ang dumaan sa atin. Gaya na lamang ng pagbabago ng lunsaran ng ating pag-aaral at pagtuturo sa panahong ito. Ngunit alam kong ang patuloy na biyaya ng Panginoon ang siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay naririto tayo. Maraming salamat sa samahan ng Tinig ng Kristiyanong Pilipino sa pangunguna ni Binibining Abigail de Rojas at ang iba pang mga guro sa asignaturang Pilipino sa inyong pagbuo ng ganitong programa kung saan muli nating natunghayan ang talento at pag-ibig ng bawat isang Blue Lions sa ating inang wika. Lalo't higit, maraming salamat sa mga magulang at mag-aaral na naging kabahagi ng selebrasyon na ito ng Buwan ng Wika. Hindi man tayo magkasama-sama ngayon, ngunit darating ang araw nang lahat ng ito ay babalik din sa dati. Mangyayari ang lahat ng iyan sapagkat hawak tayo ng Diyos, ang Diyos na mas dakila kaysa sa atin. Maraming salamat, Binibining Cindy, sa inyong napakagandang mensahe. At ngayon naman, sa pagwawakas ng selebrasyong ito, inaanyayahan ko si Pastor Jacob Romerto sa isang pagwakas na panalangin. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pong magwawakas ng panalangin. Tayo po ay magko at tayo po ay kumikip. Tayo po ay manalangin. Pagpalang Diyos, amang banal, na makapangyarihan sa lahat. Muli po, maraming salamat po sa natapos po ng programa. Salamat po Diyos sa inyong panguna, sa inyong pong gabay, patnubay. At maraming salamat din po Diyos sa bawat mag-aaral, sa bawat magulang, sa bawat guro, na nagkaroon po ng bahagi sa selebrasyon ng Buwan ng Wika. Bagamat kami po nasa panahon ng pandemya, hindi po ito hadlang para po sila naging kabahagi Panginoon. Ang dalangin ko, nanawa tulungan mo kami, natagtulikin po namin ang aming sariling wika at magamit po namin ito para ang Diyos kayo po ay maluwalhati at makapurihan sa aming mga buhay. Muli po, sa inyo po ang lahat ng pagluwalhati at salamat at pagsamba, pakindalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.